Huli naman sa entrapment operation ng isang dating vice mayor ng Valenzuela. Sangkot daw kasi siya sa bogus umanong investment kaugnay sa konstruksyon ng Bulacan International Airport. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pagkatanggap ng 50,000 pisong marked money, pinalibutan at inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Anti-Organized and Transnational Crimes Division si dating Valenzuela Vice Mayor Evelyn Hernandez. Ikinasang entrapment operation sa Quezon City noong Biyernes. Inireklamo si Hernandez ng British businessman na si George Gerjo. Kaugnay ito sa umano'y investment para sa construction ng Bulacan International Airport. Nagpakilala raw sa kanya noon si Hernandez bilang dating vice mayor at subcontractor sa isa sa mga principal contractor na gagawa ng paliparan. Pinangakuan daw siya ni Hernandez na kikita ng 50 million pesos sa bawat 3.5 million pesos na investment. 7 milyon piso ang ininvest niya. Ang masaklap, hanggang ngayon, wala raw siyang natatanggap ni pisong kita. Hindi niya iniisip na lulukuhin siya kasi nga itong nag-aalok is former vice mayor ng Valenzuela. So wala siyang duda nung una. Iniisip niya talaga is tunay itong project na ito. Kwento pa ng dayuhan, tuwing nagtatanong daw siya tungkol sa kanyang naging puhunan, nag-aalok pa raw si Hernandez ng mga bagong investment. Depensa naman ni Hernandez, matatagalan daw talaga bago mabalik ang pera dahil na-delay ang proyekto. Maging siya nga raw ay nag-invest din dito. Legal po yung transaksyon at legal din po ang company nung pinasukan natin kay Mayor Edwin Santos. Legal po ang company nila, nakausap ng San Miguel Corporation. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ni Santos at ng San Miguel Corporation. Pero sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na ang construction company na sinasabi ni Hernandez na may kinalaman daw sa itatayong paliparan, hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Wala rin itong lisensya para tumanggap ng investment. Wala siyang connection dun sa airport project sa Bulacan. Yung mga kumpanya naman na involved doon sa airport project, hindi rin siya kasama sa mga board of directors doon. Napag-alamang dati nang nahuli at nakasuhan ng estafa si Hernandez. Sinampahan na siya ng kasong estafa in relation to cybercrime at paglabag sa Securities and Regulation Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.